sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. At bago po tayo magbigay ng papurit pa salamat sa ating Panginoon, sige po, batiin po muna natin ang ating mga kapatiran na isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maging sa mga kapatiran po natin na makakapanood ng ating Sunday service online, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. God is good. And all the time, sige po, bigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay dinako nyo sa lugar na ito nang nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami ay inyong iningatan, pinatnubayan, Panginoon, at ipinagkaloob sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan. Tunay nga, Lord, na tapat at dakila ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, kami nagpupuri at papasalamat sa habag at grasya mo na patuloy, Lord, na sa bawat isa sa amin pinagkakaloob. Maging, Lord, sa patuloy, Lord, na aming paglapit sa inyong harapan na may pagpapakumbaba, dumudulog po ang bawat isa sa inyo, kami, Panginoon, sa inyong harapan ng may pagpapakumbaba. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus, upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa inyo. At sa umagang ito, Panginoon, iniaangat po namin ang aming gawain na patuloy, Lord, na malayang kumilos ang iyong Espiritu, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, mula po sa aming pag-aawitan ng mga makalangit na awitin at higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, ng iyong mensahe sa bawat isa sa amin, nadadalhin po ng aming mahal na pastor. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor, Pastor Archie, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyong ministeryo at patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, upang maihayag ang mga salita mo, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Mapagpalang umaga sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. Alam ko po tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Sapagkat kung di po tayo pinagpala, wala po tayo ngayon dito sa lupa. Amen? Amen. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Tayo po ay aawit ng pasasalamat sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan. Handa na po ba tayo? Amen. Lakasan po na handa na po ba tayo? Amen. Amen. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili at inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin at tiwala. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo, ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko ang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang Bang nagmahal sa akin ng tulad mo, ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang sasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen! Purihin ka, Panginoon. Tunay nga po, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa katapatan mo sa amin na kahit kami, Panginoon, ay patuloy na nagkakasala sa iyo, Panginoon. Andiyan ka pa rin, Panginoon, para kami purihin, para kami yakapin, para kami ay tulungan tumayo sa lahat ng aming pagkakatapa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagmamahal. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan. Naway, Panginoon, kami po ay kasyahan niyo pa po, Panginoon, ng iyong pong pagyakap. Kasyahan niyo kami ng iyong pong presensya, O God. Tunay nga po, O Diyos, wala pang hihigit pa, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagmamahal sa bawat isa. Yes, Lord, tanggapin niyo nawa ang aming pong paput pagsamba. Salamat po, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan
Kailanman mo, O Diyos, tunay na nakilala. Ang pag-ibig Mo'y walas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin, sa akin. ikaw lamang Ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin, sa akin. ikaw lamang Ikaw ang lamang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti di mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man,
sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. sa iyo po ang pinakamataas ng papuri, O Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, isa pa pong malakas sa palakpak para po sa ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at muli ang mga kabataan o childrens ay tinatawagan na mag-proceed na po sa ating conference room para po sa inyong Sunday school. At ngayon naman po tayo po ay makakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Walang iba kundi si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor.
Genesis 2:24 po yun, ha? God created man and woman. Siyempre, magagalit po maraming tao sa atin. Kaya nga po yung Sogi Bill na yan, i-encourage ko po kayo. Siguro ho, one of these days po sa Bible studies, talakayin natin, ano ho? Kasi po, papasa na po siya. Kaya mga pastor niyo po rito, lalo na tayo nagpapaayag ng katotohanan po, pwede na po ako dumating ang time po, arrestuhin po ako rito, lalo na magsabi po ako ng tungkol sa ganyan. 6 yata o 12 ho yung ano. Pero gumagawa pa rin ang paraan ng Diyos na sana ho mabuksan yung mata ng ating mga gumagawa po ng batas. Hindi po dahil galit tayo sa kanila, mahal na mahal nga namin po kayo, kaya pinapahayag namin yung totoo eh. Kaya nga ho, kahit anong gawin nating pagbabago, we cannot deny the fact na tayo talaga'y lalaki. Kaya ito ho mga kapatid, ano ho, maganda at napapanahon po. Ang atin pong pag-aaralan, o ipipreach ko po sa inyo, pinamagatan po, luma at bagong pagkatao. Sabihin nga ho natin, luma at bagong pagkatao. Sabi ko nga po, yung simpleng verse na yun, ano ho, 2 Korinto, doon po sa 5:17, habang binabasa ko po, minsan yung wisdom ni Lord po sabi ko, Lord, ano bang ipapahayag ko? Dapat ho, ang ipipreach ko po sa inyo po tungkol po kay Ebenezer ho sa Bible. Pero sabi ko, there's a time, nag-intervene sa akin yung Holy Spirit habang binabasa ko, biglang pumasok po ito. Sabi ko, ang dami palang laman nito. You just ask and kneel and pray to the Lord, and the Lord will guide you. Kahit isang simpleng sitas lang, tignan nyo marami tayong matututunan dito. Sabi po ng 2 Korinto 5:17, nakakuha po ako ng 4 na puntos dito Ito ho, kinulayan ko, color coding tayo na naman ulit sa verses po. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man, unang point yan ay na kay Kristo, 2 puntos ho yan, siya'y bagong nilalang, 3, yung nasa violet po, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. 4 na puntos. Ano ho yung nais iparating sa atin ng Diyos? Bago tayo tumungo po sa aralin na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po yumuko at manalangin sa ating dakilang. Panginoon, Ikaw po ang aming dakilang guro at ang inyong banal na Espiritu po ay nangungusap sa bawat isa upang ang mga aral na ito ay mahatid namin po na may patuloy po na pag-ibig, patuloy po na karunungan at pagpapakumbaba po upang ang lahat po ng makakapakinig po nito ay mataniman po ng binhi ninyo at mamunga po na maka-1,000 beses. Salamat po sa lahat ng mga kapatid namin na nasa online po at ito po ay mapapakinggan po nila. Nawa po, Panginoon, bigyan nyo ng kapangyarihan po ang lahat po ng mga maitatanim na salita na ito upang maging tunay po, genuine, Panginoon, ang aming personal na relasyon sa inyo. At gaya ng sabi nyo sa Biblia, nais nyo lahat ng tao ay maligtas at wala ni isa man pong mapahama. Kaya Panginoon, patawarin nyo rin po kami. May mga pagkakataon, nagiging mapanghusga po kami. May pagkakataon, nakakasakit kami ng kapwa namin, nakakapag-alimura po kami. At kung minsan po, nahuhulog din po kami sa tukso sapagkat kami tao po nagkakamali at nagkakasala. Kaya Ama, sa umaga po na ito, basbasan nyo po ang mga aralin na ito na talagang maging fountain of knowledge and wisdom po sa bawat isa. Maraming salamat po at alam ko po, Panginoong Ama, pag alis namin po sa church na ito, baon-baon po namin ang lahat ng ginintuang aral na ito na makapagpapabago po ng aming buhay. Kaya ito po ang aming pagsusumamot panalangin. Sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is a very powerful verse. Alam ko po, karamihan po sa inyo. Alam niyo ito by heart. If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Napakasimple, Kahit sino pwedeng ma-memorize yan. And for 30 years na tayo nagsasama-sama, palagay ko po, wala na pong hindi nakaka-memorize po ng verse na yan. Pero hindi natin pwedeng palampasin pag may udyok ang banal na Espiritu Minsan, alam natin, isang sitas lang yan, isang linya lang po yan. Pero tignan nyo po, ngayong umaga po na ito, i-expound ng banal na Espiritu, tuturuan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para itong mga simpleng aralin na ito maging makabuluhan po sa bawat isa. Tingnan niyo po yung unang puntos, Kaya't kung ang sino man, if anyone is in Christ Jesus. Ang Diyos ba palagay nyo namimili kung sino po yung tao na Kanya pong ililigtas? Ang Diyos ba nagtatangi? Ang Diyos ba pwede niyang sabihin, hindi ko kayo gusto dahil kayo yung mga hentil. Ang pinili ko lang yung mga Hudyo.
Pwede ba sabihin ng Diyos na ayoko kayong mga Pilipino? Ang bibigyan ko lang ng mga kaligtasan ay mga Israelita lang. Kasi kayo, mga Hudyo kayo, mga pagano kayo, kaya hindi kayo bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya tingnan niyo po yung nakakulay po lang ngayon ha. Ito pong nakalagay dito. Unang-una, karunungan mula sa Diyos. Dapat mo mapansin kapatid, kahit na sino ngayong panahon natin, may pag-asang maligtas. Can we say amen? Good news po ba yon? Pero hindi dyan nagtatapos ha. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso. Baka kung mamaya nag-rejoice na kayo, yehey, lahat pala tayo maliligtas. Mali kapatid. Hindi pa natatapos yung verse eh. Isahin natin, i-analyze natin. Sabi po dito, nilagyan ko ng kulay pula, kaya kung ang sino man, if anyone, napakasimple lang, ba't punong-puno po ng sustansya yan, punong-puno ng laman yan. Kaya mga kapatid namin, lalo na nagpahayag ako ng tungkol sa Soji Bill o sa Sogi Bill, mahal namin kayo. Huwag niyo pong pagkakamalian na, ayoko na makinig sa mga born again titirahin na naman tayo niyan. Para sa atin po, di ba mga kapatid, sabi natin, ang church po ay lugar kung saan pwedeng magpagamot ang may mga sakit. Bet ibig sabihin ba, may sakit kami? Lahat tayo may sakit. Tatanong ako one time po sabi po ng isang kakilala ko, bakit kami ba na third sex ay may sakit? Oo, diniretso ko. Kala ko magagalit sa akin. Bakit kayo wala? Meron din. Lahat ng tao may sakit. Naniniwala ho kayo? Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nakaspecify po doon kung ikaw po ay third sex, kung ikaw po ay LGBTE ho, lesbian ka, o ikaw po sabi nga natin, iba yung sexual preference po ninyo. Lahat ng tao, maski pastor, may sakit. Kaya ang utos ko palagi ho sa church na ito, buksan ang pintuan para sa lahat ng may sakit. Lalong-lalo na, for example ho, may mga kapatid po tayo na naroon po sa third sex na sinasabi po nila, welcome po sa church. Bakit? Ang kaligtasan ng tao ay para sa lahat. Ulitin ko ho kaya kung ang sino man, sabihin nyo nga ho, kaya kung sino man, sabihin nyo dun sa kanan ninyo, kahit sino ka man, o sa kaliwa ninyo, kahit sino ka pa. Alam niyo po yon, kahit sino ka man. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Ayokong gawing parang sekular pero kung minsan tama yung kinakanta di ba? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayoko na kumanta. Walang palakpak Yan ang tinatawag na UTO. Uto kayo kung minsan. Pero yung kanta na yun, tama ho mga kapatid Hindi tinitignan kung ano yung nakaraan mo. Sa tao yun Kasi maging sino ka man Naalala ko tuloy. Si si Robin Padilla at saka si Tita Shawi yan Nung high school kami, nag-cutting classes pa kami, manood lang yan Pero may moral lesson kang matututunan doon Ganon din yung pag-ibig ng Diyos maging sino ka man. Kaya yung mensahe ng Panginoon ngayon, kaya kung ang sino man, ang ganda, Pastor, ang dami kong napatay na tao, mamamatay tao ako Walang pakialaman Diyos dyan. Kasi ang Diyos hindi nagtatangi. Tignan ninyo babasahin ko po sa aklat po ng Gawa. Kung di po ako nagkakamali. Sa aklat po ng Gawa, doon po sa Jes. Dito po sa Acts, kung may Bible po kayo, kaya nire-recommend ko mag-Bible pa rin para na-memorize natin. Ang sabi po ng Gawa, Jes, dito po sa 34. Sabi po ng Acts chapter 10, verse 34 to 35, at nagsalita si Pedro, ngayon kong lubusan na nauunawaan, na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino man na may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan ka mang bansa, kahit sino ka pa. Basta tayo matuwid, lumalakad sa kalooban ng Diyos,
maging sino ka man. Amen po ba yon? Ang ganda ba ng mensahe ng Panginoon po? Acts chapter 10, verse 34 up to 35. Hindi pwedeng magtangi ang Diyos. Ay, hindi kita pa pwedeng tanggapin sa langit kasi Hudyo ka eh. O kaya ikaw Hentil. Yung mga Jews lang. Yun nga ang good news ngayon eh. Lahat kayo ngayon, kaya wag ho kayong magdadamdam ho. May mga kapatid tayo, ayaw nang umattend dito eh. Pastor, kasi palagi kong naririnig po, sinasabi ninyo yung hindi tamang relasyon. Tama naman yung kapatid kaysa hindi natin ipahayag. Pero kung talaga hong ikaw po may pusong nais magbago, kahit ganun po nilakaran ninyo, napakaganda po ng paalaala ng Bible. Kailangan ng mga kapatid, magpagamot tayo sa hospital ng Diyos. At yan nga ho mga kapatid, walang iba kung hindi ang simbahan, no? At ano po yung gamot na iinumin? Sige nga, kung marunong ko kayo, ano yung gamot na iinumin? Walang iba po kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya ako kung minsan nagpe-preach show ako nasasabi ko na gano'n. Kailangan ng mga mata natin, mga kapatid, pinapakain natin kung ano po yung banal, matuwid, maayos. Bakit ko pinipreach po yun? Nararanasan ko po, ang mata ko po nagiging mahalay din. Kaya kailangan ko rin ng preaching ko. Dahil gamot din po yun para malinis yung mata ng pastor, malinis yung puso niyang nagagalit din, at maayos din po dahil ako po ay may sakit din, gaya ng bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Kaya hindi po pwede ang pastor po sasabihin niya ako'y banal. Lahat tayo ho'y nagkamali. Siguro yun po ang pagkakaiba po ng church na ito May mga ibang church po kasi judgmental sila. Huwag nyo ikang papasukin yung third sex yan, naka-miniskirt. Nakakahiya sa church. Papasukin nyo, paupuin nyo dyan. Pag kami gano'n, Sister Mila, gusto kong mag-church first time lang naman pumunta, papasukin ninyo. Pero pag nabautismuhan na kita, naaralan na kita, ganun ka pa rin, medyo, huwag kang magagalit kapatid. Makakarinig ka talaga sa akin po ng aral ng Diyos. Pero yung first time po, nakahaba pa buhok niya, naka-miniskirt po siya, i-welcome ninyo, halikan ninyo, huwag nyong aasarin, huwag nyong tutoksohin. Amen ba yon? Yan ang order ko sa atin kung mga mga ushers natin, i-welcome ninyo. Pastor, welcomein ba natin ito balita ko ito si Pedrong Taga. Ang dami yung tinaga sa tumanan yan. O sino ba yung pinakaano ko dito, matapang? Brother Danny, entertainin nyo. Kaya ni Brother Danny entertainin si Pedrong Taga. Pero pag na-born again yun, kapatid, hallelujah. Kung sino man, at sabi po dito, kaya kung ang sino man, wala pong preference ang Diyos dyan. Kaya limbawa may nakita kayo, Pastor, talagang hindi na magbabago po ito wag ka, sinabi ng Diyos kaya kung sino man, may pag-asa pa yan. Pastor, talagang yung biyenan ko, ayaw na ko talagang magbukas ng kanyang pag-iisip ko. Talagang yung puso niya, kandado na, sarado na. Tatanungin ko kayo dumating ba yung time na nung sinesharan kayo, sarado na kayo, kandado pa kayo? Sino dito yung ayaw na ayaw makinig po ng salita ng Diyos nung araw? Taas ang kamay. Iba kasi ang pananampalataya namin, Pastor ba't naririto ka ngayon? Kasi hindi nagtatangi ang Diyos. Bumukas yung inyong kalooban nakita ninyo yung katotohanan Kaya gaya ng pinapahayag ng Biblia, napakaganda mga kapatid, maski doon sa unang Timoteo 2:4, ang nais ng Diyos, sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at wala ni isa man ang mapahamak sa impyerno. Gugustuhin ba ng Diyos na mabuti, na tapat, maibigin, na ang tao na nilikha niya ay mapunta sa impyerno? It is not God's decision. It is the decision of man. Dahil binibigyan na nga tayo ng puntos ngayon Kaya't kung ang sino man, napakaganda, huwag kayo mawawalan ng pag-asa, lalo na po yung nasa online natin. Pastor, katulad ko ilang beses na ako nagtangkang magpakamatay. Ay, walang tinatangi ang Diyos. Kahit pa ilang beses ka na nagtangka, buhay ka pa, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Alam niyo, Pastor, pabalik-balik lang ako dun sa hindi tamang relasyon Kaya ka nga na ako konsensya kasi may plano pa ang Diyos sa'yo. Pag hindi na ako nakokonsensya, baka nag-harden na yung heart. Pero, huwag pa rin mawawalan ng pag-asa hanggat may buhay. Ecclesiastes 9:4 hanggang 5. Kaya sino mang nabubuhay, hindi
hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Kaya huwag niyong kakalimutan po in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, God's salvation is for all. Lahat po yan. Pastor iba naman pananampalataya niyan. Marami po akong kakilala ko. Mapamuslim man yan, mapakatoliko man yan ho, iglesia man yan, sapadista man yan, ang dating daan man ho yan. Marami ho nakakakilala ho sa Diyos. Uulitin ko po kasi sa lahat ho ng mga kapatid nating ibang pananampalataya, mapapatunayan po sa Biblia, hindi po sa pamamagitan ng organisasyon o kaya ho yung aanib kayo, sasama kayo sa organisasyon. Ang pinakamahalaga ho kapatid, magkaroon ka ng relasyon. Amen po ba? Hindi ka maililigtas ng pastor, sinasabi ko po sa inyo. Na, doon ako sa Peace of Harvest kasi doon yung pastor doon, matatag yung inaaral niya. Hindi pa rin ho. Lahat ng binibitawan kong aral, ikaw pa rin ang lalakad sa buhay mo. At iwewe ka, titimbangin ka ng Diyos ayon sa yung relasyon sa Kanya. Pagdating ng Judgment Day, hindi niyo po pwedeng sabihin, ito si Pastor Archie, ito ho yung backup ko, ito po yung akin pong padrino. Hindi kita matutulungan. Kasi maski ako huhusgahan ng Panginoon base sa aking personal na relasyon sa Kanya. Nagigets niyo po, naiintindihan niyo po? Kaya kahit na sino man, yung katabi niyo po, yung kapitbahay niyo po na hindi na magbabago yun. Papasalamat tayo sa mga kapatid natin na bautismohan po. Dito po Sister Carmencita, Sister Malu. Pwede ho ba tumayo kayo para mapalakpakan po ang Diyos? Yan. Salamat po. Yung palakpak kay Lord yun, hindi ho ba? Pero may isa pa pong kapatid tayo. Alam ko nanonood siya ngayon. Hindi pa handa yung heart niya. Sabi ko sa kanya, kapatid, handa ka na bang bitawan? Lalong-lalo na yung lumang buhay. Opo, Pastor. Kasama dyan yung relasyon sa kapwa lalaki at yung pagdadamit ng babae. Bigla siyang nagkasakit. Ayoko pong i-judge siya, darating ang takdang panahon na yung kapatid po na yun lalapit ulit. Pastor, ito na po yung tamang panahon. Hindi ko po sinabi sa kanya, ma-impyerno ka niyan dahil hindi ka nagpabautismo. Uulitin ko po, ang bautismo po ay pagsunod sa Diyos. Hindi po yan paraan ng kaligtasan, ano ho? Yan po ang stand ng church natin. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Yung magnanakaw ng katabi ni Jesus, kung talagang requisite po yan, baba muna tayo. Nasaan yung tubig? Sige, ilubog muna kita sa tubig. Ang sabi ni Kristo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon din. Walang baptism po yun. Pero dun sa mga kapatid natin, may paraan naman kayo magpabautismo. Huwag nyo pong kakaligtaan kasi aral yon, utos yon, pagpapahayag yon, pampubliko na may Kristo na kayo sa puso ninyo. Amen? Original po yan 5. Pero kung minsan kasi talagang totoong nagkasakit. May isa po talagang I hope talagang nagkasakit po yung isa kasi mabigat yung binitawan po ng Holy Spirit sa heart niya. May ibang tao po, katulad ng mayaman sa Biblia, lahat naman Panginoon Diyos ginagawa ko. Ito dapat magbabago, may transformation Sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ba ng kautusan ay ginagawa mo? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang lalakad na saksing hindi katotohanan. Ay, Panginoon, lahat po yan ay nagagawa ko. Isa na lang ang kulang sa'yo. Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, sumunod ka sa akin, at dalin mo ang sarili mo, o pasanin mo ang sarili mong krus. Ayaw ng mayaman. Nagkaroon ng transformation? Wala ho. Bakit ho? Pagtatanggapin mo si Kristo, talaga hong para tayo hong magme-metamorphosis po, mula po sa pagiging caterpillar, ikaw po ngayon ay magiging isa ng paru-paro. Hindi na ho ma-identify na dating ikaw po ay uod, na dating ikaw po ay higad, kasi ngayon maganda ng pakpak mo, lumilipad ka na, at ganun po ang sinasabi rito sa pinag-aaralan natin, kung sino man pwede kang maligtas. Huwag muna kayo magsasaya, yay, Pastor, ako pala nasa bungero, ako pala ho na mga ngalo niya, ako pala ho na talagang kahit na sino ho pinapatulan ko pwedeng maligtas. Next, hindi pa po pwede, kapatid Ang sabi ko sa ikalawa, kaya kung ang sino man, pangalawa ay nakay, tignan nyo mabuti ho doon po medyo na-limit. Hindi kasi lahat ng tao ho kay Kristo Naniniwala ho kayo?
Pwede ho yung unang message, tanggapin ng lahat eh. Pwede pong tanggapin niya ng talagang taong lumalakad sa kasalanan. Pwedeng tanggapin ng magnanakaw na hindi nagbago. Pwedeng tanggapin po ng lahat ng taong nangangalon niya. Kasi ang sabi, kaya't kung ang sino man, pwede ka ron eh. Pero malilimitahan ho ngayon pag pinagpatuloy natin, sapagkat ang sabi dito ay na kay Kristo. Ay, biglang kumonti yung kahit sino. Kasi hindi naman ho lahat tatanggap kay Kristo. Pero ang good news po, ngayon din. If you are going to open your heart, sabi nga kung bubuksan ninyo ang inyong pintuan po, siya po ay papasok at makikipagsalo ho sa inyo. Pero katok ng katok ang Diyos, sara ka naman ng sara ng pintuan, mga kapatid, hindi sa papasok. Kayo ho ba nangangapit bahay ho kayo na pinagsasarahan kayo ng pintuan? Wala ho yata ako nakitang ganon. Except na lang ho kung talaga makapal po yung mukha natin. Pagka ho kayo nakakapagkapit bahay ho, kasi binubuksan yung pintuan. Kayo po'y nakakapamasok sa loob. Invited po kayo. No matter how humble the circumstances may be, a Filipino would always pamper and welcome their guests. Ibig sabihin ho, pinapapasok ninyo anumang kababaan ng atin pong kalagayan sa buhay. Kasi likas hong ang Pilipino po, palakaibigan ho eh. Pero pag nakasara yung pintuan, may message yon. Pag pumasok ka sa nakasarang pintuan, ikaw po ay akyat bahay. Pero mo, papasok ka sa pintuang nakakandado mo. Ibig sabihin, you're not welcome. Ganyan din po yung sinasabi ng pahayag eh. You have to open the door. Pero ang sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, tingnan nyo ho ang kaligtasan ho para sa lahat. Pero ang kaligtasan ho, exclusive, nang gagaling kay Kristo. Maaaring masasaktan na naman ho yung mga nakikinig sa atin. Hindi, pastor, kailangan ho ng membership sa church. Ang dami-dami yung nagtuturo niyan. At katotohanan ng sinasabi ng Biblia po, mapapahama kayo ho niyan. Yun po yung sincerely but sincerely wrong. Nakakala ko nila, umanib sila sa ganito, umanib sila. Hindi naman iglesia yung inaaniban eh. Ang inaaniban ninyo, organisasyon. May malakas na leader ho. Kung ano yung gusto ng leader, yun ang nasusunod po. At yun po, kuminsan nagiging kulto. Kaya naiisip po natin, makakapasok ko ba sa langit yon? Maling paraan ng kaligtasan ho yun. O kaya ho, kuminsan tinuturo ho, pastor, hindi lang ho kay Kristo mananalangin. Pwede ho sa nanay niya, pwede sa tatay niya, pwede sa lahat ng santo po. At anumang kaparaanan po niya ng pananalangin, iisa rin ho ang patutungo niyan sa Diyos. Totoo bang iisa lang yung patutunguhan? Kahit na manalangin ka kay Buddha, manalangin ka ho sa Diyos ng mga Hindu, kay Brahma, manalangin ka kay Shinto, kahit na kanino ho, isa lang ho bang Diyos patutunguhan yan? Sabi po ng aklat ng Juan 14:6, ako lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang sino man na makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Exclusive. Hindi po pwede yung si Buddha at si Kristo. The same lang ho yung pag nanampalataya ka kay Buddha, pasok ka rin sa langit. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me, sabi ng Bible. At ano hon sabi po ng aklat ho ng Gawa? Very clearly stated ho rito. Sabi po ng aklat ng Gawa, kapatid, dito po sa aklat ng Gawa 4:12, at ang kaligtasan ay ibinigay sa, hindi ho kani-kaninong pangalan eh. Sabi po ng aklat ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang sukat niyang ipagkaligtas. Walang ibang pangalan. Hindi ho Buddha, hindi po kay Shinto, hindi po kay Brahma. Ang sabi po ng aklat ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang, look at the word lamang, amen? Ibig sabihin, exclusive po ito. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayong lahat ay maligtas. Except the name above every name. And that is the name of the Lord Jesus Christ. Kaya po yung verse na ito, nalilimitahan ngayon eh. Thank you so much, Pastor, kahit na sino pala. Hindi po nagtatapos doon. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, may palatandaan. Pwede ho kasi nating sabihin, Pastor, ito ho, kami po kay Kristo. Tignan niyo po yung church namin. No offense po may mga ganun kasi po.
Nandun yung pangalan ni Kristo sa church namin, kaya kami totoo, mali. Kahit yung Peace of Harvest, wala ho yung name ni Kristo doon, pero ang buhay nyo'y naging ganito. Next, number 3. Pasok kayo sa langit. Sabi ho ng number 3 ho, kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Church ka nga dun sa church na may pangalan ni Jesus Christ, wala naman transformation. Ulitin ko ho, ang transformation ho, hindi ho yung ahas na nagbalat ka, pagkatapos ahas ka pa rin. Hindi ho yung chameleon ka, nagpalit ng kulay, mamaya babalik na naman sa kulay. Ang sinasabi pong transformation ho doon, metamorphosis po talaga. Dati ho nahigad ka, naging paru-paro ka. Yung paru-paro, hindi mo na pwedeng ibalik na higad yun. Wala naman ako nakita ng ganun po na yung higad po, pastor naging ano ho, paru-paro. Pero yung paru-paro ho, pastor, sana bumalik ko ulit dun sa kanyang kukun at yung kukun po, lalabas ulit yung higad. Hindi mo pwedeng i-reverse yung process po. Ganon din yung pagiging born again. Kaya ang palatandaan, siya ay bagong nilalang. Nagiging bagong nilalang po siya. Kasi sabi po ng aklat po ng unang Pedro naboborn again po tayo sa pamagitan po ng walang kamatayang salita ng Diyos. We are born again because of the enduring and living word of the Lord Jesus Christ. Hindi po pwede talaga mga kapatid na babalik pa rin sa dating ugali po. Hindi po pwede po yung ganun eh. Kaya dito natin nakikita na ang isang Kristiyano ho ay dapat maging bagong nilalang. Bigyan ko kayo ng example Sino ho yung sinabihan ni Kristo ng John 3:16? Bukod sa atin yung kaisa-isang tao ho, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Sino man manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahama kundi bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sino po yung biblical character na yon? Sino po? Si Nicodemo. Si Nicodemo ho, pari po yan. High priest. Kumbaga ho, sarado kandado ho yan. Pari ho yan. Pariseo ho. Pero tignan nyo ho, nung sinasabi ni Kristo ho sa kanya, yung pagiging born again at yung proseso, ito ho, ang born again ho, hindi ho religion Ang born again po ay bahagi ng proseso po ng pagiging ligtas ng tao. At ang sabi po dito po mga kapatid, sa aklat po ng Juan, dito po sa 3, tingnan nyo mabuti, sumagot si Jesus, dito po sa chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para siya'y muling ipanganak? Ang tanong ni Nicodemo. Alam ko po, matalinong tao po yon. Parang hinuhuli niya lang si Kristo. Di ba pag lumabas na? Alam na mga doktor ho yan Pagka po ang sanggol ho lumabas ho, maliit lang ho talaga yung sanggol, nakapanood na po ako niyan Paglabas ho niyan, maliit, di ba? Pag binuksan niyo ho yan, yung placenta ho niya, at pag na-expose sa hangin po, lumalaki bigla. O sige, ipasok niyo ulit. Meron bang sanggol o nanay ho rito? Pastor, gusto ko ilagay ho sa sinapupunan. Mamamatay ka na pag pinasok niyo po ulit sa katawan niyo po yun. Kaya takang-taka ho, si Nicodemo, sinasabi niya, paano maipapasok ulit po yan? Maipapanganak namang muli. Sagot naman ni Jesus sa chapter 5 sa verse 5 po. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao'y ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Verse 7, Huwag kang magtaka sa sinasabi ko. Kayong lahat ay kailangang ipanganak namang muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ka pupunta. Ano pong ibig sabihin ng Bible? Yung kapanganakang muli ho, wala kang kinalaman dyan. Hindi po pwede ho na, meron mo ba rito, namili kayo ng nanay ninyo? Kasi kung pwede yung mamili ng nanay at tatay, baka karamihan ho sa atin, gusto nating tatay-nanay, si Henry C. O kaya gusto nyo tatay ho, halimbawa, yung
bilyonaryo talaga, di ba? Pwede kang makapamili ho eh. Wala naman ho siguro pipili ho, halimbawa ng talaga hong napakahirap na magulang po, o kaya malulupit yung mga magulang mo, o kaya mamimili ka ng magulang mo na darating yung araw ho, bubugbugin ka, re-rapin ka pa ng sarili mo. Hindi kayo mamimili ng ganon. Bakit wala tayong choice? Ang pagiging born again po, yung pagiging bagong nilalang ho, walang kinalaman ng tao dyan. Yan po ay regalong handog ng banal na espiritu. At pag pumasok ho sa inyo, ibig sabihin, napili kayo, ano ho? Yung kinakanta natin gano'n, ano, sa dami-dami ng tao, ako pa napili mo. Kaya salamat Panginoon. Bakit po? Ang gumagawa ng kaligtasan ho, walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya pag halimbawa ho, na born again ka, huwag niyo pong sasabihin, ay nagbago ako. Binago ka ng Diyos. Tignan niyo ho yung ano, sorry po, di pa ako nanganganak, ano ho, pero sino na ho yung mga nanganak dito? Alam niyo ho yung proseso ho ng panganganak ng tao. Siyempre, magniniig yung mag-asawa. Pagkatapos ho na, meron pong magdidikit po yung egg cell at saka po yung sperm cell po. Tapos magkakaroon po yan ng proseso ng mitosis po sa biology. Nung second year high school po ako, maghihiwalay po yan eh. Tapos yan po magiging fetus. Yung fetus magdi-develop yan, kaya nga ho, 9 na buwan. Magdi-develop po yan. Pagkatapos siguro mga ika-3 buwan ho, ika-4 na buwan, magfo-form na yung ulo niyan, yung mga kamay. Darating yung time ho, pagka ho, mga 9 months na yan, o kaya minsan 8 months pa nga, sasakit na yung tiyan nyo. At saka po ninyo iluluwa, lalabas na po yan. May kinalaman ba kayo sa paglaki ho ng sanggol? Matanong ko nga kayo, minsan kahit na anong inom ninyo ng vitamins lumalabas pa rin yung anak, may diferensya. Minsan kahit na anong gawin po natin, namamatay pa rin yung anak sa loob po, hindi ho ba? Nakukunan. Minsan kahit na anong gawin po natin, sino ho dito nung araw ho kasi mga kapatid, hindi nyo nalalaman kung babae o lalaki ho ngayon eh. Pero ngayon may mga ganun ako, yung malalaman mo na, tapos ginagawan pa ng mga party, minsan may lobo pa, kulay blue o kulay pink, para malalaman nyo ho. Kasi may mga teknolohiya na ngayon, ilang buwan ba ho bago malaman natin yung kasarian? Mga ganun, 6 months, pwede na. Malalaman mo na kung lalaki o babae eh. Pero di ba kung minsan yung tatay, gusto ko lalaki para meron akong, katulad doon ng mga iba nating mga atleta. Kilala niyo po si Alvin Patrimonio. Si Alvin Patrimonio, gusto niya magkaanak po sana ng lalaki para may susunod sa kanyang yakap po. Pero hindi niya kontrolado ho yun na magiging lalaki ka, gaya ng paghinga po ninyo. Sige nga ho, utusan yung paghinga niyo. Huminto ka. Mamamatay ako, ayoko pastor eh. Utusan nyo yung puso nyo ngayon. Huminto ka. Hinto. Huwag naman sanang huminto ha. Mabiglang huminto. Huminto ka. Hindi pa rin huminto eh. Sino magpapahinto niyan? Ang Diyos sa takdang panahon. Kaya hindi naman ho yung pagiging born again. Wala kang kinalaman yan. Ulitin ko po yung sinabi dito po sa verse 8. Ang sabi po dito, umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan ito pupunta. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapagalaw ng hangin. Kaya hindi naman yung mga pinili ng Diyos. Yung transformation na mangyayari sa buhay ninyo, minsan hanap tayo ng hanap eh. Pastor, sana sa church natin bumuhay kayo ng patay. Sasabihin ko sa inyo, kahit patay na ipis, hindi ko kayang buhayin. Pastor, gusto ko sa church ninyo ho, meron kayong speaking of the tongues. Para lahat ho na mabe-bless. Hindi nyo ba alam kapatid na yung isang tao ho, yung katabi ninyong nagbago na yan, na dati hong drug addict, na dati hong masama, dati hong babaero, pero ngayon ho, naging mabuti dahil sa Diyos. Yan po ang pinakamatindi ho na mirakulong pwedeng mangyari. Minsan kasi ang dami nating expectation sa church eh. Ayoko na sa Peace of Harvest, hindi bumubuhay ng patay. Gusto niyo ba ko bumuhay pa tayo ng patay? Baka nawala na ho tayo ng miyembro dito. Pagka ho dito, mga kapatid, ipasok ang patay. Sino ba naman ang gustong magbubuhay po ng patay ngayon? Pag patay ka na talaga, hindi ka na pwedeng buhayin. Bakit? Transformation na po yun eh. Ang Diyos lang ang pwedeng bumuhay. Bakit ginawa ni Kristo po yun? Para patunayan na siya po ay Diyos. Kaya yung mga nagtuturo po na si Kristo ay tao, walang taong pwedeng bumuhay ng kapwa niya tao. Amen? Yung mga ibang malalaking church po talagang hindi, sinaad sa Biblia, ako na taong nagsasaysay. May tao bang pwedeng bumuhay ng patay? Sige nga. Wala akong nakitang tao na pwedeng bumuhay ng patay maliban na kung ikaw ay Diyos. Ito po, binibitawan ko po sa inyo. Pag may scientist po o doktor na makakaimbento ng gamot na
na hindi na mamamatay ang tao, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Binibitawan ko po sa inyo yan. Aalis na ako sa church. Pag may taong makaka-invento na hindi na mamamatay ang kapwa niya, may makakagawa ba nun? Wala, kaya malakas loob ko eh. Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kaya wag nating ipagmamayama, ako na born again ako kasi nagbago ako. Hindi. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ikaw ay maging bagong nilalang. Ako, pastor, hindi na ako naninigarilyo. Hindi dahil sa'yo. Binago ka ng Diyos dahil pinili ka niya, Efeso 1:4, bago man gawin ang sanlibutan at ang sangkalawakan, ay itinakda na ng Diyos na ikaw ay kanyang piliin. Ang sabi po ng Bible. Kaya wala tayo talaga may pagmamalaki. Salvation comes from the Lord. Hindi pwedeng sabihin, bumuti kasi ako eh. Naging miyembro kasi ako ng church. Ako kasi pastor po lumakad po sa pagsamba sa mga santo. Mali kapatid. Salvation will always come from God, hindi sa atin. E paano ho yung gagawin niya na tayo po ay magiging bagong nilalang? Ika-4, tignan niyo ho. Ang kaganapan ng pagbabago ay pangyayarihin mo ng Diyos. Tignan niyo ho yung Bible. Sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay nagiging bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang nagiging mga bago. Naalala ko po si Maria Magdalena. May kanta na naman dyan. Kayo mga magagaling kumanta eh. Pero sabi di ba si Magdalena kalapating mababa ang lipad. Kasi totoo naman po yun eh. Daan-daang tao ho, binenta niya yung kanyang sarili, nakipagtalik po siya. Pero kung babasahin niyo po, yung aklat po ng Lucas, in the book of Luke, chapter 8, verse 1, patuloy po. Doon po sa verse 2, si Maria Magdalena ho, 7 demonyo yung lumabas. Kasi pinili siya ng Diyos. Nung na-born again siya, alam niyo ho mga kapatid, i-rebuke niyo yan. Yung mga mata niyo ho, pag mahilig ko sa pornografiya, meron hong demonyo ho yan. Kaya Lord, sana ho, tanggalin ninyo. Si Magdalena ho, kaya ho siya ganun ka-open ho, benta yung sarili niya. Kasi may 7 demonyo siya sa katawan. Nakakilala siya kay Jesus eh. Noong nakilala niya po si Jesus mga kapatid, lumabas ho yung 7 demonyo. At doon nga ho, nung si Jesus po, makikita nyo kung sino talaga may espiritu ng demonyo. Nung nakita ni Maria Magdalena si Jesus talaga ho yung kanyang talampakan, binuhusan niya ng pabango at pinampunas niya yung kanya pong buhok. Sino ho yung nagreklamo? Nandun yung demonyo, pumunta ron eh. Sabi ho ni Judas, hindi ba't napakasayang naman kung gagawin natin yan? Pwede pang kainin ng ibang tao yung pinambilyan. Pero si Mary Magdalene po, nagbago. Yun ang sinasabi dito, yung dating buhay po, nagsilipas na. Pastor, ano po ako? Napakakurap po. Dami ho, lahat ng mga ari-arian ko, kinurakot ko po sa Bureau of Customs lahat ho yan. Nung ako po nakaupo po sa tax collector po, nandun po ako sa BIR, ang dami ko pong kinurakot na pera. Bakit ano nangyari sa Lucas 19 ho? Sabi ng Luke chapter 19 po, dun po sa buhay ni Sakeo, lahat ng kanyang ninakaw, lahat ng kanyang pinagsasaan ho, ibinalik niya maka-4 na beses. At ang sabi ni Jesus, naku sana sinabi sa atin din yun, Ako nakakatiyak ko si Sakeo ho naligtas eh. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ngayon, ang kaligtasan ay dumating na sa tahanan na ito. Yun ang gusto-gusto ko marinig po mula kay Jesus. Bakit naman ho si Pablo sa aklat po ng Gawa, doon po sa 9, mga kapatid, siya po'y dating si Saul, mamamatay tao, lahat po ng mga Kristiyano, pinagpapapatay niya. Pero basahin niyo po yung aklat ng Gawa 9, yung pinakamasamang tao ho na sinasaad ng Biblia, binago ng Diyos at naging apostol Pablo. Halos lahat po ng aklat sa Bagong Tipan, sinulat ni Pablo. Tayo ho ngayon, Pastor, ano kasi ho, may kabit po ako eh. Mag-alala kapatid, pwede kang baguhin ng Diyos. At hindi ikaw ang magbabago sa sarili mo. Babaguhin ka ng banal na Espiritu ng Diyos. At magkakaroon ng palatandaan, ang mga dating bagay ay nagsilipas na at ang mga bago ay pawang darating, sabi ngayon. The old is gone and the new has come. Amen po ba yun? Pastor, ganun pa rin ho, naninigarilyo pa rin po ako eh. Dati ho, hindi kayo born again, 4 na pakete. Ngayon ho, ilan na lang ho? 1 stick. Amen! Can we say amen? Minsan tayo, mapaghusga tayo, nakita natin yung kapatid, naninigarilyo sa kanto ho, biglang tinapon. Ay naku kapatid,
born again pa naman yan, naninigarilyo. Alam niyo ho ba yung buong konteksto? Alam niyo ho ba yung pinagdadaanan niya? Alam niyo ba yung buong buhay niya na dati 4 po na pakete ang kanya pong sinisigarilyo? Ngayon ho, may struggle pa rin kasi. Pero nagbabago yung puso niya. Kaya kung minsan, no, mga kapatid, maski po yung mga nahuhulog sa tukso, lawakan mo rin yung pag-iisip mo eh. Hindi po lahat ng pagkakataon matatag ang tao. Minsan ho tayo, nakakita tayo ng pastor. Para bang napakabigat din sa aming mga pastor, na dapat ang pastor hindi pwedeng magalit. Ang pastor ho, hindi dapat matukso. Ang pastor ho, hindi po dapat nakatutok sa iyo lahat. Mali kapatid eh. Baka pag dumating yung pagkakataon na ako naman humahulog sa tukso, mabalitaan ninyo, tapos ang pinakamasakit yun, yung lahat ng tinuruan nyo po, maski gusto kong pumasok po sa church, hindi mo papapasukin. Naalala ko po yung buhay ng isang pastor, kapatid. Kasi nahulog siya sa pagkakasala, Tapos hindi sa church na ito, sa kakilala ko pong iglesia, talagang pumatulo siya sa babae, pero sising-sising yung puso. Kasi tao ho tayo, pwede tayo mahulog sa ganun. Sabi ko, dito ka na lang mag-church sa amin, kasi hindi ka na tinatanggap doon eh. Alam mo, diring-diri ho lahat ng mga miyembro niya, halos lahat ho yung binautismuhan niya. Kasi ho, ang pastor ho, nagkakamali din. Amen po ba? Kaya dapat mas malawak yung pangunawa natin na kahit yung katabi nyo, kahit yung asawa ninyo, o kahit ho yung pastor, pwedeng dumating yung pagkakataong mahulog sa pagkakamali. Pero hindi natin nakikita yung buong konteksto. Mamaya struggle pala ng pastor ho yun. Nakita nyo, bumalik ko, umit-hit po ulit ng droga. Pero sising-sisi siya afterwards kasi ayaw niya namang balikan yon. Pero gaya ng sinasabi ni Pablo, hanggat tayo nasa lupa, ang pagnanasa ng laman kasi ay naririto pa rin eh. Pero yung pagbabago, hindi naman kasi palagi pagkaho tayo umakyat ng bundok paakyat ng paakyat. Minsan pag-akyat natin, biglang meron mo palang pababa. Amen. Tapos umakyat ka ulit, nahulog ka na naman pababa. Pero ang titignan ng Diyos, kahit na nahuhulog-hulog ka ng ganyan, paangat ka pa rin ng paangat. Amen. Hindi tinitignan ng Diyos yung mga pagkakataon na ikaw ay bumabagsak o nahuhulog sa mga bitag. Kaya nga tignan nyo yung logic Bakit sinabi ng Biblia po, ilang beses po nating patatawarin ang tanong po ng isang disipulo ni Kristo? 77 beses. Bakit ganun kadami? Alam ng Diyos, babagsak at babagsak po ang ating mga sarili. Kaya dapat mas lumalawak ngayon ang pangunawa natin. At sabi ng Biblia, yung mga dating bagay nagsisilipas na. Hindi po nangangahulugang, hindi na tayo magkakasala. Lilipas lang yung dati ho natin na talamak tayong drug addict, talamak tayong naninigarilyo, talagang talamak tayong babaero. Pero kapatid, pwedeng biglang mahulog ka ho sa mga kasalanan na yun eh. Pero may Diyos ka ng tagapagligtas at yan po, ang mga bagong bagay naman ay pawang darating na, sabi ng Panginoon Diyos. The old is gone and the new has come. Minsan meron sa akin nagsabi, Pastor, pwede ba natin siyang i-allow na manalangin kasi baka mamaya hindi tama yung relasyon. Alam niyo pinipreach ko na ng pinipreach kapatid Ang heart po natin magko-convict, amen po ba? Pag yung heart po halimbawa niya, Pastor, wala naman kaming ginagawa, pabayaan na ninyo kapatid. Ibig sabihin noon, talagang ang puso niya naglilingkod sa Diyos. Kaya alam niyo po bilang pangwakas, sabi po dito ng aklat ng Juan. Ito sagot ni Jesus Christ po. Sagot ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag kang, ang sabi po dito, magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak namang muli. Ang born again po ang tanging daan ng kaligtasan natin. It is not a religion, it is not a church, it is not an organization, but being born again po is a transformation that comes from a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Tayo po tumayo, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. If anyone, kahit na sino, Panginoong Diyos, manalig sa inyo, makasalanan man, siya man po ay may pinagdaraanan, anyone who is in Christ Jesus, ang kaligtasan namin ay tanging nasa sa iyo lamang. You are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through you, Jesus Christ.
If anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. Nagbabago ang tao, Panginoon. Malibang ipanganak namang muli kami, Panginoon. Katotohanan ang sinasabi ninyo, hindi kami makakapasok sa kanan. That if any man is in Christ Jesus, he is now a new creation. The old is gone and the new has come. Ang luma po ay lumipas na at ang bago po ay darating sa amin. Salamat ng marami po, Panginoon, sa napakalawak na kaunawaan po na ito. Tataglayin po namin pag-uwi po ito, Panginoon. Mas lalawak po ang pangunawa namin sa mga taong nagkakamali, sa mga taong nagkakasala, sa mga taong nahuhulog po sa bitag ng kalaban. Panginoong Ama, hindi po kami perpekto sa mundo na ito. Palagi po naming nababasa ang aral ni Pablo, kung ano po ang ayaw na ayaw niyang gawin ay pilit niyang nagagawa at ang mga bagay po na dapat niyang gawin ay hindi naman po niyang kayang magawa po sa buhay na ito. Katulad po kami ni Pablo, nagkakamali, mahina, pero nagpapasalamat kami dahil narariyan ka upang bigyan kami ng muling kalakasan, bigyan kami ng muling pag-asa, bigyan kami ng muli pong kagalakan ng paglilingkod po sa inyo araw-araw. Kaya kami po uuwi ngayon, Panginoon, pagkatapos ng pagsisilbi na ito at pagsasamba sa inyo, na lalong lalawak ang pag-ibig namin, hindi lang po sa kapwa namin, lalo tigit po sa mga nagkakasala laban sa amin. Maraming salamat sa aral na ito. Nawa po'y kapulutan namin, Panginoon, na mga magagandang butil at gininto ang aral po ito upang ang lahat ng aming tinanggap po ay mamunga po maka 100 beses po sa aming mga puso. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po ay lahat magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. At tayo naman po ngayon ay dadako po sa ating pagbibigay ng ating kaloob. Muli po, paalala po, meron din po tayo isang platform upang tayo makapagbigay ng ating kaloob sa ating gawain sa simbahan ng ating Panginoon. Sa pamagitan po ng GCash, yan po yung number 0917-174-1805. Kung kayo po ay inudyukan na banal na espiritu na magbigay po ng kaloob sa ating simbahan sa pamagitan po ng GCash, lalo-lalo na po sa multimedia team, na konti na lamang po yung ating nililikong para po makabili po tayo ng bagong laptop na magagamit po ng ating multimedia team para po sa pag-broadcast ng ating gawain sa pamagitan po ng social media platform. Pwede nyo po yung i-send, pwede nyo pong i-type doon, lagay nyo po doon, for multimedia. Ayan, purihin po ang Panginoon. At sige po, bago po tayo magbigay ng ating kaloob, hayaan nyo po muna ang basahin ng salita ng Diyos sa aklat po ng 2 Korinto, chapter 9, verse 6 to 7. Ang sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga trabaho, Panginoon, at negosyo na patuloy, Lord, na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansyal na pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan at abilidad na pinagkakalob niyo sa amin upang magampanan po namin ang aming tungkulin at trabaho, Panginoon, dito sa lupa. Sa aming pagbibigay ng aming kaloob, Panginoon, sa iyong gawain, patuloy, Lord, na ito ay magamit, Panginoon, mightily sa iyong ministeryo sa pagpapahayag ng iyong salita. Gayun din po, dalangin din po namin, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na magbebensyo ng mga bagong negosyo. Kayo po ang siyang magbigay ng karunungan sa kanila kung ano man pong negosyo ang kanilang tatahakin. Gayun din sa mga kapatiran po namin, Lord, na naghahanap ng trabaho. Kayo po ang siyang magdako sa kanila sa tamang kumpanya na makakapagbigay ng kaluwalhatian at patuloy na magagamit na pinansyal na daluyan ang pinansyal na pagpapala sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago Sa buhay kong ito, biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kaarawan. Simula po ngayon hanggang sa Sabado. Meron po, ayan, March 21, si Sister Tricia Talag. At wedding anniversary naman po, anniversary ng Immaculate Conception Hospital this coming March 20. At sa ating kapatiran, couple po, ito, mga magigiting na lingkod ng ating Panginoon, purihin ang Panginoon sa buhay po nila. Sa March 23 po, si Brother Greg and Sister Emmy Melendez. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sige po, ating pong ipanalangin ating mga kapatiran. Hallelujah, Lord, Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ng aming kapatid na si Sister Tricia na magdiriwang ng kaarawan, Panginoon, sa linggong paparating. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon na siya po ay inyong iningatan. At ang aming dalangin, Panginoon, sa mga taon pa na darating sa kanyang buhay, patuloy, Lord, na siya po ay inyong bigyan ng bakod ng pag-iingat, maayos sa pangatawan at kalusugan, at patuloy, Lord, na gamitin niyo po siyang pagpapala sa kanyang pamilya. Gayon din, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa mag-asawang Panginoon na si Brother Greg at si Sister Emmy na patuloy, Lord, na nagpapagamit ng kanilang oras at lakas, Panginoon, sa inyong ministeryo. Maraming salamat po sa buhay nila at dalangin namin, Panginoon, sa marami pang taon na isa-celebrate po nila ang kanilang wedding anniversary. Patuloy, Lord, na kayo ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Patuloy niyo po silang gamiting daluyan ng pagpapala sa kanilang pamilya at sa mga kapatiran. At patuloy, Lord, na gamitin niyo po sila mightily sa inyong ministry. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Happy anniversary po. At muli, paalala po, ang bawat isa po ay iniimbitahan na dumalo sa ating Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa pamagitan po ng ating Facebook page, yung ating Peace of Harvest Christian Ministry. At everyday naman po, ginaganap po ang ating dawn prayer. 5 a.m. po yan, everyday. Tuwing umaga po yan. So kung gusto nyo pong mag-join, mag-message lang po kayo doon sa ating Facebook page. Kasi po ang ating dawn prayer ay ginaganap po sa Messenger platform po. At gayon din po, meron din po tayong night of prayer. Ito naman po ay ginaganap every Friday, Saturday at Monday, alas 8 po ng gabi. Ayan, purihin po ang Panginoon, magkita-kita po tayo doon. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa iba pang announcement at closing prayer and benediction. Magpaiwan lang po lahat ng mga kabataan. Mga kabataan po, pakitaas po kamay. Liars go to hell po Yung lahat ng mga kabataan ho, meron tayong monthly fellowshipping. Kaya magpaiwan lang ho at meron tayong kaunting pag-aralan sa Bible at may konti ho tayong kainan dyan para naman po mapakain po tayo physically and spiritually sa lahat ng mga kabataan. Kung wala na po, tayo po lahat ay tumayo, tanggapin natin ang pagpapala, ingat at gabay ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sapagkat ang araw na ito ay nakatala po sa langit na kami, Panginoong Ama, ay nagtipon-tipon. Kami po, Panginoong Ama, ay patuloy na biniyayaan nyo ng inyong mga salita para lalo pong lumago ang pag-ibig po, ang pangunawa, at lalo na po ang mga aral ninyo, Panginoon, sapagkat sa mundo na ito na maraming tao ang nag-aaway-away, marami ang tao
panghusga. Ilagay niyo po sa puso namin ang pag-ibig ni Jesus para lahat kami, Panginoong Ama, ay patuloy na maging daluyan ng unity at maging daluyan po ng pagpapalang espiritual. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu. Muli ko pong binabasbasan ang lahat ng mga kapatid po na hinirang po ninyo. Kaya Panginoong Ama, kami po at 10 ng amin pong mga mahal sa buhay, ang mga biyaya na nagmumula po sa aklat ng bilang, 6, 24 hanggang 27, iniiwan ko po at binibitawan ko sa lahat ng mga kapatirang naririto. Pagpalainawa at ingatan kami ni Yahweh, kasihan nawa at gabayan kami ni Yahweh, ingatan nawa at patuloy po kami nabigyan ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakilan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Muli po, pasalamatan natin ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong kinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin at tiwala. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.